Kabanata 4841. Oh, Master York. Mga matatapang na salita. Isang babae sa tabi ni Nameless ang lumakad na naka-cross arms bago naiinis na itinuro si Harvey York gamit ang ilong niya. Hindi mo ba nakikita kung gaano kawalang muwang ang sinasabi mo sa harap ni Young Master Nameless? Ang Faceless Group ay $1 bilyong na korporasyon. Kung gusto ni Young Master Nameless, maaari kanyang durugan sa isang daliri lang. Gusto mo bang wasakin ang Faceless Group sa lupa? Sa ano? Sa iyong bibig. O sa halip, isumpa mo ang mga tao hanggang kamatayan. Geomancy expert ka lang. Ano pa ba ang silbi ng pagpapanggap mo? Isang tawa ang pinakawalan ng babae. Let me give you some advice, con man. Stop embarrassing yourself in a high-class venue like this. Lokohin mo ang mga tao sa ibang lugar. Wala kang karapatang lumaban kay Young Master Nameless. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero e-offer mo na lang ang babae mo ngayong interesado na siya sa kanya. Ikaw ba ay naintindihan ako? Ang mga taong tulad natin ay wala man lang pagkakataon na pagsilbihan siya. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng awa. Sabihin mong mali ka at dilaan mo ang aking talampakan. Bilasan mo. Itataas na sana ng babae ang kanyang balingkinitang binti. Sampal. Agad na sinampal ni Harvey ang walang alam na babae. Sa tingin ko kailangan kong linawin. Ito ay sa pagitan namin ni Nameless. Pwede kang manood ng palabas, o kaya'y umalis ka. At isa pa, mas mabuti na huwag kang makialam. Kung mamamatay ka dahil dito, sarili mo lang ang sisisihin mo. Ang babaeng ipinadala sa paglipad ay gustong patayin si Harvey, ngunit hindi niya magawa. Sigurado ka bang gusto mong isali ang mga inosenteng taong ito? Malamig na tanong ni Harvey pagkatapos maglakad sa harap ni Nameless. Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na gumawa ng kahit ano sa iyo dahil natatakot ako sa kanila? Nakangiti ng malungkot si Nameless. Siyempre hindi ka mangangahas. Ang mga bisitang ito ay mga kilalang figure ng Golden Sands. Hindi mo sila pagtutuunan ng isang daliri kahit na mayroon kang lahat ng lakas ng loob sa mundo. Isang maikling buhok na babae ang lumakad bago niya hinawakan si Nameless sa braso. Tama na yan, bulalas niya. Wala kang karapatan na makipaglaban sa isang tulad ni Young Master Nameless. Sasabihin ko sa iyo. Hindi magiging maayos ang lahat kung patuloy kang manggugulo ng ganito. Sa ginawa mo, maaari naming isara ang Fortune Hall at ilagay ka sa likod ng mga rehas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Isang tawag lang. Bang! Casual na dinampot ni Harvey ang isang bote ng champagne bago ito binasag sa ulo ng babae. Pupunta ka ba ngayon? Casual na tanong niya. Natigilan ang babae sa isang iglap. Marami na siyang nakitang mayayabang sa buhay niya. At gayon paman, isa lamang siyang eksperto sa geomancy at live-in na manugang. Ito ay ligtas na sabihin na ito ay higit sa kanyang imahinasyon. Tama na iyon, hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang iyong magagandang mukha para sa akin. Sa wakas ay natauhan si Nameless. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para pigilan ang iba sa paggawa. Kailangan nating maging mas sibilisado kapag nakikitungo sa mga thug na tulad nito. Magkaiba tayo. Tutal may class tayo. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Nameless, na para bang kaya niyang sakupin ang buong mundo. Naaliw ang mga tao sa paligid sa kagwapuhan niya. Kahit na ang mga nangungunang kilalang figure. Hindi napigilan ni Maisie Xavier at Kensley Quinlan na magnakaw ng ilang sulyap sa kanya. Kung tutuusin, hindi nila gusto ang masamang ugali at aura ni Nameless, ngunit ang kanyang pagkalalaki ay wala sa mga chart sa mismong sandaling iyon. Harvey, sabi ni Nameless habang nakangiti, pumunta ka dito para manggulo, binugbog mo ang security team ko at sinaktan mo pa ang mga bisitang inimbitahan ko. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Sigurado ka bang kakayanin mo ang kahihinatnan ng paggawa ng ganyan? Maraming tao ang nakatingin kay Harvey na may malabong ngiti. Oo naman, si Harvey ay tila isang mabangis na tao, na sinasampal ang mga tao sa paligid ng walang pakialam sa mundo. Ngunit ang Faceless Group ay hindi lamang isang ordinaryong korporasyon. Ang pamagat lamang ay maaaring masira ang mga gulugod ng hindi mabilang na mga tao, batay sa kanilang background at lakas.
Kahit na anong kaso, hinahanap lang ni Harvey ang kanyang kamatayan para sa paggawa ng isang bagay na tulad nito. Ngumiti pabalik si Harvey. Sigurado ka bang patuloy kang magyayap-yap sa harap ko imbes na pakawalan ang asawa ko? Tama, anong gagawin mo? Hipuin mo ako. Mahinahong sagot ni Nameless. Ikaw, sampal. Agad na sinampal ni Harvey si Nameless sa mukha bago pa man siya matapos sa kanyang sinabi. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka o ano? Hindi mo ba nakikita na nasa kamay ko ngayon ang buhay mo? Mamamatay ka kapag hindi mo nakuhang ibigay ang asawa ko sa akin. Paano mo hindi maiintindihan iyon? Sampal, sampal, sampal. Patuloy na sinasampal ni Harvey si Nameless, ginagawang si Nameless ay ganap na namamaga ang mukha. Wala akong pakialam kung talagang hostage mo si Mandy. Bibigyan kita ng 1 minuto. Maghihiwalay tayong 2 sa oras na titigan ko siya. Kung hindi, sisiguraduhin kong bibisitahin ko ang puntod mo dito sa susunod na taon. Napabalikwas si Nameless matapos niyang kunin ang lahat ng mga sampal na iyon sa kanyang mukha bago bumulwak ang dugo. May ilang malaperlas na puting ngipin na may halong dugo rin ang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay isang tanawin na gagawin na kahit sino na likas na manginig. Ang sobrang gwapong lalaki ay mukhang sobrang miserable sa mga sandaling iyon. Nanatiling tahimik ang lugar, napanganga ang lahat ng hindi makapaniwalang tumingin sa tanawin. Tutal, sinira ni Harvey ang buong lugar gamit ang kanyang sasakyan. May pagkakataon pa siyang bumalik at sisihin ang lahat ng ito sa kawalang ingat. Ngunit ang pagsampal kay Nameless ng ganoon ay walang pinagkaiba sa ganap na pagsira sa kanyang reputasyon. Nakakagulat ang tanawin. Ang dalawa ay nakatadhana na magkalaban sa puntong ito. Si Blaine John at ang iba pa ay nakatagilid ang kanilang mga ulo na may mapaglarong ekspresyon habang pinagmamasdan ang tanawin. Si Harvey ba ay walang takot dahil sa kamangmangan? O mayroon ba siyang isang bagay upang tretuhin si Nameless ng ganoon? Siya lang ba ang may death wish o iba pa? Nag-click si Maisie sa kanyang dila. Kung mas malaki sila, mas mahirap silang mahulog. Natural, buo ang tingin niya kay Harvey. Pinunasan ni Nameless ang mukha at saglit na natigilan bago nagpakita ng isang pilit na ngiti. Sinaktan mo ako, bastos ka, nasisiraan ka na ba ng bait? How dare you hit me? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sampal, ibinaba ni Harvey York ang likod ng kanyang palad pasulong ng hindi nag-aksaya ng anumang oras. Ikaw ba ay isang bata o isang baguhan, Nameless? E paano kung suntukin kita? Ikaw, sa lahat ng tao, dapat alam mo ang ginawa mo. Kung may oras ka para magyap-yap, dapat ay iniisip mo kung paano ako makakabawi. It's already been 30 seconds. Walang pasensya si Harvey na paglaruan si Nameless sa tuwing kasali si Mandy Zimmer. Ginawa ng Hermit Families at ng pamilya Patel ang lahat para hanapin si Mandy, ngunit nag-aalala pa rin si Harvey. Kailangan niyang tiyakin na ligtas si Mandy. Walang pinagkaiba ang kanyang sampal kumpara sa nakaraang dosina. Hindi lang niya gustong year-okan ang pagmamataas at dignidad ni Nameless, ngunit gusto rin niyang maranasan ng faceless group ang parehong kapalaran. Ang kahabag-habag at puot na tingin kay Nameless ay hindi na maitago pa. Naghiyawan ang mga bisita kay Harvey habang nakaturo sa kanya, iniisip na masyado lang siyang conceited. Sa tingin niya ay kahanga-hanga siya dahil lang sa may kaunting mayayamang tao bilang kanyang mga customer. Sa tingin niya ay magagawa niya anuman ang gusto niya sa mapahamak na lungsod at ayusin ang lahat. Anong biro? Alam ng lahat na sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, dudurugan ni Harvey ang sinumang magsasalita laban sa kanya. Walang maglalakas loob na labanan siya dahil dito. Nakakatakot kung mamatay din si Nameless para dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin upang mabawi ang kanyang pagkakalmado bago sumilip kay Harvey. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Pero huwag kang mag-alala. Kapag namatay ako, ang iyong asawa ay magiging 1,000 beses na mas masahol pa kaysa sa akin. Sampal, hindi nais ni Harvey na mag-aksaya ng mas mahalagang oras. 10 segundo ang natitira. Enough. Ganyan ba kayong mga tao na hindi makatwiran? May narinig na basag na impit.
Isang lalaking may maliit na biguti na may mahabang espada na nakasabit sa gilid ng kanyang baywang ang lumabas sa gitna ng karamihan. Ang kanyang titig ay puno ng liwanag habang nakataas ang kanyang ulo. Siya ay hindi hihigit sa 5 talampakan-6, ngunit ang kanyang mataas at makapangyarihang saloobin ng isang upperclassman ay hayagang nagpapakita rin. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nameless. Nandito ka pala Mr. Ryohei. Likas niyang bulalas. What? The Obito weighs Ryohei Kubota. Hindi naman daw kasi siya sikat, pero ang lakas niya ay sobrang nakakakilabot. King of Arms din siya. Nakakamangha na magkaroon ng ganoong pagsasanay sa murang edad. Pinadala siya ni Mr. Faceless dito para suportahan si Young Master Nameless. Kahit anong galing ni Harvey sa pakikipaglaban, siguradong patay na siya. Binibigyan kita ng isang pagkakataon, Harvey. Casual nang umiti si Ryohei kay Harvey. Lumuhad ka, humingi ng tawad, pagkatapos ay baliin ang iyong mga paa. I'll spare you kung gagawin mo. Kung hindi, hindi mo mapipigilan ang pagiging swordmanship ng Obito Way. Parang mayabang si Ryohei Kubota nang magsalita. Sa swordsmanship ng Obito Way, hinding-hindi ko sasalutin ang aking espada hanggat hindi ito nakatikim ng dugo. Hindi mabilang na mga tinaguriang eksperto mula sa bansa H ang nahulog sa aking talam. Hinding-hindi ako susuko sa isang tulad mo. Lumuhad ka. Tumigil ka na sa pakikibaka. Nakaramdam ng pagmamalaki si Ryohei. Noon pa man ay dinudurog na niya ang kanyang mga kalaban, na ipinaramdam sa kanya na siya ay talagang walang talo. Kahit na sa pagpapakita ng lakas ni Harvey York, nakadama si Ryohei ng sapat na tiwala upang talunin ang sinuman hanggat si Julian York ay wala sa paligid. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Sino si Shuji Kubota sa iyo? Kapatid ko siya. Kami ang pinakanamumukod tanging mga alagad ng Obito Way. Kami, pagmamalaki niyang sagot. Parehas kayo na mas inutil kaysa sa kanya. Napapadyak si Harvey sa lupa, agad na pinutol ang sagot ni Ryohei. Bas again. Isang tile ang lumipad sa isang iglap. Nagbago ang ekspresyon ni Ryohei. Likas niyang sinubukang alisin ang kanyang mahabang espada. Ngunit sa sandaling ginawa niya ito, ang kanyang mga pilik mata ay lumawak nang tumayo siya sa kinatatayuan. Sa kanyang mga mata, ang tile ay nagmistulang bulalakaw sa kalangitan, ganap na hindi mahipo at imposibleng ipagtanggol. Nabawasan ang lakas ni Ryohei nang dahan-dahan siyang lumuhad sa lupa na parang hindi makapaniwala. Wala ka man magawa at hindi makaiwas, mahinahong sabi ni Harvey. Ang tono ay napuno ng lubos na paghamak. Nagulat ang mga tao sa paligid. Marami sa kanila ang nakakita kay Ryohei na lumaban dati. Siya ay isang nilalang na may kakayahang maglaslas ng isang malaking bato sa kalahati sa isang hiwa. At gayon pa man siya ay natalo ni Harvey ng ganoon kadali. Ito ay, tinakpan ni Maze Xavier ang mapang-akit na labi sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na kaya ni Harvey na kunin ang ganoong eksperto sa mga sandali lamang. Si Ryohei ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Isa siyang King of Arms. Hindi napigilan ni Von Thompson na umupo ng tuwid bago nagpakita ng masamang tingin habang nakatingin kay Harvey. Gusto niyang huwag nang magpakita ng anumang panghahamak sa kanyang mga mata. Saglit na hinigop ni Blaine ang baso ng red wine. Not bad at all. Isang karangalan para sa kanya na makatanggap ng papuri mula sa iyo, Young Master John. Nakakahiya na hinding-hindi iyon maiintindihan ng isang tulad niya. Sa ngayon, pera, koneksyon, at kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat. Gaano man kahanga-hanga ang isang tao sa pakikipaglaban, hindi siya makakalaban sa mga baril. Anong pag-asa ang kailangang maglabas ng mga kanyan at nukes? Marahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Earth kung naglakbay siya ng 300 taon sa nakaraan. Pero ngayon, expert martial artist lang siya at best. Kung suswertehin siya, makakapag-champion siya ng isang performance act. Kung hindi, malamang kailangan niyang maghanap buhay na ipinakikita ang kanyang kakayahan sa kalye. Natural, buong-buong minamaliit ni Kensley Quinlan si Harvey.
She was being respectful enough to get someone to take him out after showing such a wretched gaze when na nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Blaine kung anong klaseng sama ng loob ang mayroon siya kay Harvey nang magpakita ito ng mahinang ngiti. Nandidiri ka ba talaga sa ganyan kalaki ang lalaking ito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4845. Galit. Ngumiti si Kensley Quinlan. Sa tingin mo may karapatan ba siyang gawin ko yun? Iniisip ko lang na lahat ng ginagawa niya ay sobrang talino. Hindi mahalaga kung kinidnap ni Nameless ang kanyang asawa o hindi. Hindi man lang siya nagpapakita ng tamang ugali para magmakaawa. Tingnan mo ang mukha niyang mayabang. Baka isipin ng mga taong walang alam na siya ang hari ng lungsod. Kahit ang pamilya Patel ay hindi kikilos ng ganito kataas at kalakas. Ang pamilya John lang ang pinapayagang kumilos ng ganito. Napangiti ng mahina si Blaine John. Huwag mong sabihin iyan, Kensley. Ang pamilya John ay palaging maingat. Ang pagiging hari natin sa Golden Sands ay sabi-sabi lang. Hindi maiwasan ni Blaine na magpakita ng mapaglarong tingin habang nakatingin kay Harvey. Nakakahanga ka talaga, anak. Tuluyan nang nakawala si Nameless sa kanyang pagkagulat nang sumulyap siya kay Harvey na may bahid ng pagiging mapaglaro. Akala ko naglakas loob ka lang magpakita sa harapan ko dahil sa suporta ni Julian York. Mukhang kaparehas mo siya kung tutuusin. Ikaw naman siguro ang support niya, diba? I'm curious. I wonder what kind of identity you have to do such thing. This is exciting. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang relo sa kanyang pulso. Tapos na ang oras, Nameless. Dahil hindi mo pakakawalan ng asawa ko, dapat mo na lang sabihin ang iyong huling mga salita bago kita ipadala sa impyerno. Huwag mong ipagpalagay na may makakapagligtas sa iyo dito. Pagkatapos ng lahat, palagi nating kailangang pasanin ang mga kahihinatnan ng ating mga pagpili. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Nameless. Mga matatapang na salita, pero may magagawa ka ba talaga sa akin? Kung gagawin mo, hindi ka lamang magdusa, ngunit lahat ng tao sa paligid mo ay sasalubungin ng parehong kapalaran. Magkakaroon ng malaking kaguluhan ang Golden Sands. Maaari bang magkaroon ng ganoong kahihinatnan ang isang simpleng geomancy expert at isang walang kwentang live-in-in-law na tulad mo? Inayos ni Nameless ang kanyang damit na may kalmado at kumpiyansa na bumungad sa kanyang mukha. Hindi lang ikaw, kahit ang pamilya Patel at ang Hermit families ay hindi maglalakas loob na patayin ako kahit nalubusan nila akong hinamak. Hayaan mo ang isang payaso na gumagamit ng kanilang awtoridad para magpakitang gilas. Ganun ba? Tanong ni Harvey. Sa iyong mga mata, kailangan kong ipakita ang kanilang lakas. I'll be honest with you. Kung gusto kitang patayin hindi, kung gusto kong sirain ang buong korporasyon. Ang kailangan ko lang ay isang tawag sa telepono. Clap, clap, clap. How exciting! Lahat ng tao dito ay katulad mo. Ikaw ay walang talento, at gayon pa man ang iyong mga kakayahan upang ipakita ay kasunod ng wala. Nahati ang mga tao sa kalahati bago lumabas ang isang figure mula sa likuran. Isang 5'9" na lalaki na may YSL hot couture suit ang lumitaw. Siya ay casual na may hawak na longsword na may hindi masabing mapagmataas at mapagpanggap na aura. Senior Kenshi, nandito ka pala. Kenshi Kabota, ang senior ng Abito Way. Ang nangungunang alagad ng kasalukuyang henerasyon ng paaralan. Hindi lamang siya malakas, ngunit mayroon din siyang labis na nangingibabaw na saloobin. Sinabi ng alamat na upang sanayin ang lihim na sword art ng Abito Way, ang Phantom Blade ni Kenshi ay nakatago sa Death Forest sa loob ng 10 buong taon. Sa sandaling siya ay lumabas, ang kanyang talim ay maaaring hatiin ng isang talon sa kalahati. Ang lakas na tulad nito ay hindi makukuha ng sinumang ordinaryong tao. Sinabi rin na siya ang pinakanamumukod-tanging kandidato mula sa nakababatang henerasyon upang maging isang Diyos ng digmaan. Ang mga taong tulad niya ay napakabihirang. Kung ang paraan ng Abito ay hindi pinahiya ng bansa
at kung si Faceless ay hindi gumugol ng maraming pagsisikap upang dalhin siya dito. Hindi niya ipapakita ang kanyang mukha sa publiko hanggat hindi siya naging Diyos ng digmaan. Laging igagalang ni Blaine ang isang taong ganoon ang kalibre. Hinawakan niya ang kanyang baso kay Kenshi mula sa malayo, bilang isang toast para sa huli. Binigyan ni Kenshi si Blaine ng isang maikling tango bago muling tumingin kay Harvey. Natural na alam niya ang posisyon ni Blaine sa top-rated circle. Wakasan mo ang sarili mong buhay. Para sa kapakanan ng ating mga bansa, bibigyan kita ng huling pagkakataon para iligtas ang iyong dignidad. Kung hihintayin mo akong kumilos sa halip, hindi mananatiling buo ang iyong katawan, aniya. Casual ang ekspresyon niya, parang normal lang ang sinasabi niya. Parang walang karapatan si Harvey na buhatin siya kahit isang daliri. Napangiti ng mahina si Harvey. Kung makikinig ako sa iyo, parang ang mga tao mula sa aking bansa ay mas mababa kumpara sa iyo. How dare you try to show your strength here? Hindi ba sinabi sa iyo ng Grandmaster mo na dapat manatiling maingat ka dito? Baka masira lang ang school mo sa pagpapakitang gilas mo dito. Naging malamig ang ekspresyon ni Kenshi. Wala akong pakialam kung sino ka. Sigaw niya. Lumuhad ka at magpakamatay, at isinusumpa ko sa pangalan ng aking paaralan na hindi ako maglalagay ni isang daliri sa iyong pamilya. Kung hindi, huhukayin ko ang iyong mga ninuno at susunugan ko sila hanggang sa maging malutong. Wala kang karapatang sabihin iyon. Kahit na pagkatapos ng 10,000 taon, pakli ni Harvey. Kilala mo ba kung sino ako? Senggal ni Kenshi. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi mahalaga. Lahat kayo ay makakalapit sa akin, sabi ni Harvey, ngunit hindi ka pa rin makakalaban sa akin. How dare you? Puno ng galit ang mga mata ni Kenshi. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Magpakamatay ka ngayon din. Gawin mo ito sa direksyon ng napakalaking Mount Fuji. Kung hindi, hihiwain kita sa 1,000 piraso. Mount Fuji. Makikipaglaro ako sa 6 schools of martial arts at sa 5 royal gates doon kapag nakahanap ako ng oras, sabi ni Harvey. Sa tingin ko ang Mount Fuji ay magiging simbolo ng kahihiyan kapag natapos ko na ang pagmamalaki at dignidad ng iyong bansa. Ikaw naman, wala kang karapatang takutin ako. Kahit ang Sword Saint ng Abitu Wei ay walang magagawa dito. Agad na sumama ang ekspresyon ni Kenshi. Bastos ka, dahil gusto mong mamatay, so be it. Si Kenshi ay humakbang pasulong, isang malakas na aura ang lumabas sa kanya, at sinugod mismo si Harvey. Ang kanyang espada ay puno ng isang mapanganib, aura, na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala. Nakaluhod na sana ang mga ordinaryong tao sa pagtingin lang dito. Swoosh! Idiniin ni Kenshi ang kanyang mahabang espada. Siya humakbang patungo Harvey, hamampas sa kanan sa huli. Mabilis na gumalaw ang kanyang talam, na parang multo. Naghiyawan ang mga tao sa gulat at pagkamangha sa pagiging swordmanship ni Kenshi. Maging si Blaine at ang kanyang mga katropa ay tumitig sa likuran ni Kenshi ng may paggalang, at hindi na mapaglaro o mapanukso ang kanilang mga ekspresyon. Ang malakas ay palaging nakakakuha ng paggalang saan man sila magpunta. Nang makitang sumugod si Kenshi sa kanya, mahinahong pinitik ni Harvey ang kanyang daliri. Klang! Dama po ang daliri niya sa blade ni Kenshi. Sa pagkakataong iyon, tila kumulog. Mabilis na napaatras si Kenshi nang dumating siya. Nang inag ang buo niyang katawan matapos pamitik ni Harvey ng kanyang talam. Mabilis siyang nadulas paatras. Ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng 2 landas sa lupa. Tumingin siya kay Harvey, at puno ng hindi makapaniwala. 30% lang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit niya, ngunit sigurado siya na kahit na sa halagang iyon, hindi magiging ganoon si Harvey na kayang ipagtanggol ang kanyang pag-atake. At gayon paman, ang eksaktong kabaligtaran ang nangyari, hinarang ni Harvey ang kanyang pag-atake ng casual. Nagsimulang magbago ang pagkaunawa ni Kenshi sa sitwasyon. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili, saka pinakipot ang kanyang sariling mata. Nagsisimula ng tumangala si Kenshi kay Harvey. Kung tutuusin, napatunayan na ni Harvey ang kanyang lakas pagkatapos patayin ang kay Kenshi na junior. I admit, you're quite skilled.
Sayang naman ako ang kalaban mo. Gumalaw ulit si Kenshi. Tumalon siya sa hangin, at ang kanyang katawan ay biglang nahati sa dalawa, at ibinaba niya ang kanyang talam. Ang kanyang atake ay kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang dalawang after images ay gumagalaw sa nakakatakot na bilis, at ang karamihan ay nakakakita lamang ng isang malabong multo. Ang dalawang after image ay pinagsama, pagkatapos ay naghiwalay muli. This time, naging tatlo na sila. Isa ito sa tatlong pag-atake ng Phantom Blade. Napagpasyahan ni Kenshi na gamitin kaagad ang pinakamalakas. Ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang paggalang kay Harvey. Huminto sa paghinga ang lahat sa sandaling iyon. Alam nilang malamang napupugutan ng ulo si Harvey sa lalong madaling panahon na ang pag-atake ay dumating sa pamamagitan ng gayong galaw. Pagkatapos ng lahat, walang makakaligtas upang makita ang tunay na lakas sa pag-atake ni Kenshi. Ang mga nakasaksi sa kanyang killer move ay walang alinlangan na mamamatay. Gagamitin lamang ni Kenshi ang ganoong hakbang kung siya ay galit o natatakot sa kanyang kalaban. Ang mayayamang babae ay pinanood ang lahat ng may kagalakan. Lahat sila ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, nang walang pakialam para sa talunan sa harap nila. Wala silang inaasam kundi ang makitang maputol si Harvey. At gayon paman, medyo mapaglaro siya habang nakaharap sa pag-atake ni Kenshi. Humakbang siya pasulong, pagkatapos ay ibinaba ang likod ng palad niya sa after image sa kaliwa. Sampal. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Muli, ang mga after image ay pinagsama sa harap ng palad ni Harvey. Agad na pinalipad si Kenshi, at bumagsak mismo sa isang halijing marmol. Blarg! Bumulwak ang dugo at sirang ngipin sa kanyang bibig. Pinilit ni Kenshi na bumangon, ngunit nakahiga lang siya sa lupa, na paralisado. Nawala na siya ng lakas para makipaglaban sa sandaling iyon. Isang sampal. Iyon lang. Nataranta ang karamihan nang makita ito. Sino si Kenshi? Siya ang nakatatanda ng Abituway. Sa mga nakababatang henerasyon, siya ang may pinakamalaking potensyal na maging isang Diyos ng digmaan. Naghiwalay siya sa kanyang sarili sa Death Forest para sa kanyang pagsasanay, hanggang sa mahati niya ang isang talon sa kalahati. Gayunpaman, ang prominenteng tinitingala ng parehong si Nameless at ng Island Nations ay sinampal ng isang live-in na manugang. Higit sa lahat, ganap na nawalan ng lakas si Kenshi. Ang lahat ay napuno ng hindi paniniwala. Natigilan si Blaine habang hawak ang kanyang baso, mukhang gulat na gulat. Napatayo si Vaughn sa gulat, bakas sa mukha niya ang takot. Si Maisie at Kensley, na kanina pa nakatingin kay Harvey, ay napatikip ng bibig sa gulat. Gusto nilang sumigaw, ngunit sila ay natatakot na magmukhang bastos at ibaba ang kanilang mga pamantayan. Casual na nilinis ni Harvey ang kanyang mga kamay gamit ang ilang wet wipes pagkatapos makipag-usap kay Kenshi. Pagkatapos ay tinitigan niya si Nameless, na napuno din ng pagkabigla. Mukhang ang iyong pinakamalaking suporta ay wala sa larawan. Bibigyan mo ba ako ng seryosong sagot ngayon? Siya ay nagtanong. Natuyo ang lalamunan ng pangkat ng seguridad ng Faceless Group, hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Ang lakas ni Harvey ay lumampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Hindi dahil hindi sila nakakita ng isang dalubhasang martial artist. Gayunpaman, ito ang kanilang unang pagkakataon na makatagpo ng isang taong kasing kahanga-hanga ni Harvey. Sa wakas ay natauhan si Faceless, na wala ang takot at gulat sa kanyang mga mata, na palitan ng lamig. Pinandilatan niya ng mata si Harvey. I'm sorry, pero wala akong balak na pakawalan siya. Napangiti siya. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Bas again. Walang pagdadalawang isip na tinapakan ni Harvey ang guya ni Nameless. Isang malakas na kaluskos ang narinig, at isang buto na may halong dugo na binutas mula sa paa ni Nameless. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Halos mapasigaw si Maisie at ang ibang babae sa takot. Sila ay mga kababaihan na nakaranas ng maraming, ngunit ang maduming tanawin ay nakakatakot pa ring tanggapin. Sumimangot sina Blaine at Vaughn, na nagpalitan sila ng makahulugang tingin bago tumingin kay Harvey. May nakasulat sa mukha nila ng malalim na puot.
Para sa mga nasa top-rated na mga lupon, ang isang taong walang status na muling nagbabalik ay ang isang bagay na kanilang hinamak sa pinaka. Ang mga aksyon ni Harvey ay hindi lamang naghamon sa ilalim ng linya, ngunit naramdaman din nila ang kanilang pagmamataas. Nang inagsasakit si Nameless, saka bumagsak sa lupa. Siya ay medyo ang karakter, bagaman siya ay desperately gritted ng kanyang ngipin, pinipigilan ang sarili sa paggawa ng tunog kahit na ang sakit. Tumingin si Harvey kay Nameless, hindi pinansin ang reaksyon ng karamihan. Nasaan siya? Malamig na tumawa si Nameless, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa paghamak, at siya ay mukhang baliw. I'm not telling you, hindi ko rin siya papakawalin. Kill me if you dare. Nang makita ang kanyang mabangis na determinasyon, hindi naiwasang purihin ng mayayamang babae si Nameless dahil sa kanyang pagkalalaki. Isang kahihiyan na siya ay magiging isang pilay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi yun ang kaso, hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng 1 toneladang sanggol para sa kanya. Bas again. Tinapakan ni Harvey ang kabilang binti ni Nameless, at naputol din ito sa kalahati. Si Nameless na nakahiga na paralisado sa lupa, puno ng sakit at paghihirap. Hinawakan niya ang kanyang katawan, sinusubukang iligtas ang kaunti na nanatili sa kanyang pagmamataas. Casual na kinuha ni Harvey ang isang mahabang espada na nakalatag sa lupa, at itinapat ang dulo ng talam sa lalamunan ni Nameless. Alam kong sa tingin mo ay kahanga-hanga ka, Nameless. Hindi mo rin ako may isip na makipaglaro sa akin. Sabi nga, may sasabihin ako sa'yo. Sa normal na mga pangyayari, mas mabagal ang paglalaro ko sa iyo, at isa-isa kong baboliin ang iyong mga buto, at gagawin kitang isang ganap na pilay. Nakakahiya na wala akong pasensya pagdating sa asawa ko. Itatanong ko pa sa iyo, nasaan siya? Kahit hindi mo sabihin sa akin, hahanapin ko pa rin siya pagkatapos mong mamatay. Matapos marinig ang mga ganoong salita at makita ang nakamamatay na tingin ni Harvey, kasama ang mahabang espada, hindi nagawa ni Nameless na tulungan ngunit nanginginig sa kabila ng kanyang kayabangan. Gaano man siya kahanga-hanga, at ang pinakamalakas niyang trump card ay ang katotohanang hindi siya mangahas na patayin ni Harvey. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi napuno ng takot nang si Harvey ay mukhang seryoso nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Ano, hindi mo ko kunin ang kahihiyan? Sabi ni Harvey, na nakatingin sa mga mata ni Nameless. Sa paghusga mula dito, hindi ka mas mahusay kaysa sa iyong ama. Patuloy siyang sumubok ng paulit-ulit 3 taon pagkatapos ng 3 taon, at nabigo siya sa bawat pagkakataon. At nagpasya kang ipilit ang sarili sa isang sulok dahil lang sa init ng ulo mo. Napakababa mo talaga, namilog ang mga mata ni Nameless, at nagsimula siyang mag-alinlangan. Akala mo maghihiganti ang tatay mo sa iyo kapag namatay ka, pero kung hindi ako nagkakamali, dapat may iba ka pang kapatid, di ba, at sagabal ka lang sa kanila. Kapag namatay ka, hindi lang nila ililigtas ang lakas nila, kundi baka mabura ka lang mula sa kasaysayan, at maglaho. Walang anumang halaga ang iyong kamatayan. Nakakahiya. Dahan-daang idiniin ni Harvey ng mas malalim sa lalamunan ni Nameless. Ang matalim na dulo ay tumagos sa kanyang balat, at ang sakit ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Napakahalaga ng kanyang pride at dignidad, ngunit wala silang ibig sabihin kung siya ay namatay. Lahat ng pinaghirapan niya ay magiging para sa wala. Hindi siya makontento niyan. Gagawin ko. Bulalas niya, nagngangalit ang mga ngipin. Pakakawalan ko siya ngayon din. Dahan-daang binawi ni Harvey ang mahabang espada. Nagpakita ng nalilitong tingin si Nameless, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono. May utos ka ba sa akin, young Master Nameless? Ibalik mo dito si Mandy ngayon, Sakura. Bilasan mo, sigaw ni Nameless. Kumunat ang noo ni Harvey. Akala niya pamilyar ang pangalan. Sakura, right, I'm Harvey York. I'm warning you, Nameless will be in a very bad spot kapag may nangyari kay Mandy. Naiintindihan mo ba ako? Kabanata 4850. Sa kabilang side ng phone, natigilan si Sakura. Then, she chopped lightly. Medyo kakaiba ang tawa niya,
para siyang sinapian ng demonyo mula sa impyerno. Nagsimulang mabalisa si Nameless. Hindi mo ba ako naiintindihan? Dalhin mo na siya dito. Pasensya na, young Master Nameless. Cold at playful ang tono ni Sakura at the same time. Ang Shindanwei at ang Tsuchimikado family ay magtatapos sa ating pakikipagtulungan sa Evermore dito. Hindi namin hahayaan si Mandy na makawala. Good luck. Beep, beep, beep. Nawala ng kulay ang mukha ni Nameless. Hinawakan niya ang phone niya. Iniwan siya. Siya ang young master ng Faceless Group at miyembro ng Evermore, pero napakadali niyang itinaboy. Nanlamig ang mga mata ni Harvey. Parehong ang Shindanwei at ang Tsuchimikado family ay mga taong nakausap na niya sa Mordo. Hindi niya akalain na mangangahas pa silang gumawa ng gulo matapos mawala si Akio. Naalala niya ang pagpatay kay Sakura. Gayunpaman, hindi lamang siya nakaligtas, ngunit siya rin ay gumawa ng isang malakas na pagbabalik. Bas again, mahinahong humakbang si Harvey, at pinutol ang kamay ni Nameless sa kalahati. You have 3 minutes. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo ang parehong bagay. Hindi ka mabubuhay upang makita ang liwanag ng isa pang araw. Bam! Habang pinitik ni Harvey ang braso ni Nameless, inihagis ni Sakura ang kanyang telepono sa lupa sa isang nakakatakot na mukha, na nasa inabandona na bodega. Ang kalahati ng kanyang mukha ay kasing kaakit-akit gaya ng dati, ngunit ang kalahati naman ay parang nasunog ng apoy. She revealed a wretched expression, as if she is being forced into a corner. Pagkaraan ng mahabang sandali, inilabas niya ang isang matikas na kahon na puno ng mga hirenggilya at iniksyon ang sarili sa isa sa mga ito. At dahan-daang nawala ang malungkot na tingin sa kanyang mukha, na palitan ng lamig. Walang kargamento sa buong lugar. Tanging ang mga elite ng island nations ang nakitang tahimik na nakatayo. Sa pinakagitna, si Mandy ay nakaupo sa isang upuan, walang malay. Kahit na siya ay kinidnap, hindi niya iyon pinaghirapan. Hindi pinansin ni Sakura si Mandy, at tumingin sa pinakamalalim na bahagi ng bodega. Isang pansamantalang dambana ang itinayo doon. Ang mga dekorasyon ay mukhang buhay, na parang ang dambana ay dinala dito sa lahat ng paraan mula sa island nations. Sumimangot si Sakura, na may pag-aalala sa kanyang malamig na mga mata. Pumunta siya dito para sa ibang dahilan. Habang nakikipagnegosyo sa island nations, hindi niya maiwasang kumilos matapos matuklasan na nagkaroon ng conflict si Evermore kay Harvey. Sa isang banda, gusto niyang maghiganti para sa pamilya Miyamoto. Sa kabilang banda, gusto niyang manindigan sa Shindanwei pagkatapos nilang madurog. Ito ay isang kahihiyan na ang Abituwei, ang Rekshasa monks, at Evermore ay walang laban kay Harvey. Dahil sa pagsumit ni Nameless, maging ang kanyang huling trump card ay nawala ng kahulugan. Hindi lamang siya nabigo na ilabas si Harvey, ngunit malamang na mapatay din siya bilang isang resulta. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap.